Sa planeta ni Beerus, sasabihin ni Whis kay Beerus ang tungkol sa Saiyan na nasa planetang Vegeta. Si Whis ang gumising sa Destroyer God Beerus nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng isang Diyos sa Saiyan. Sabihin mo ang mortal na iyon na may kapangyarihan ng isang Diyos kung ito ay umiiral. Tama Mr. Beerus, ayon sa nakita ko, ang taong iyon ay may kapangyarihang hindi pa nakikita. Na mas nakakagulat kung iisipin natin na ito ay isang bata lamang. Tapos nagawang talunin ng bata si Frieza, parang karapat-dapat na kalaban. Kailangan kong pumunta sa planetang iyon upang suriin ito sa aking sarili para makita kung gaano kalakas ang unggoy na iyon. Pagkatapos kong talunin siya, tatapusin ko ang trabahong ibinigay ko kay Frieza na hindi niya nagawa. Ako ang wawasak sa planeta ng mga unggoy na iyon, sila ay naging sakit ng ulo para sa akin. Bueno Mr. Beerus, kailangan nating bumisita sa mga Saiyan na iyon, pagkatapos ay kukuha tayo ng ilang oras. Sa oras na iyon, kinailangan ni Whis at Beerus na pumunta sa planetang Vegeta kung nasaan si Goku. Samantala, sa planetang Vegeta, desidido ang Haring Cold na patayin ang Saiyan dahil masyado siyang nakikialam at napatay niya ang kanyang anak na si Frieza. Mukhang napagdesisyonan mong lumaban Cold, yan ang hinihintay ko. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na labanan ng ama ni Frieza dahil ginawa ito noon ni Trunks. Ito ay magiging kapanapanabik na makita ang iyong kapangyarihan Cold, sigurado ako na hindi mo na ipakita ang lahat ng ito sa laban niyo ni Trunks sa pamamagitan ng pagiging tiwala. Ano bang pinagsasabi mo Saiyan? Sino si Trunks? Baliw ka talaga. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Ha, oo nga pala, nakalimutan kong nasa past ako na hindi pa nangyayari. Hindi ko na ito ipapaliwanag sa iyo, magiging isang malaking pag-aaksaya ng oras para sa isang taong kapareho ng kapalaran ng kanyang anak. Isang malaking pagkakamali ang pagbabalik mo sa planetang ito, kamatayan lang ang sasalubungin mo. Bibigyan ka ng anak ko ng nalalapit na wakas, gusto ko sanang makita mo kung paano pinatay si Frieza na parang isang simpleng insekto, nakakaawa. Pagod na akong makinig sa mga walang kwentang salita mo, tama na. Sa sandaling iyon, ipapadala ni Haring Cold ang lahat ng kanyang mga sundalo upang salakayin ang Saiyan. Ngunit tatalikod siya at napagtantong walang mga sundalo dahil lahat sila ay tumakas nang malaman nila ang kapangyarihan ng Saiyan na si Goku. Mga duwag, ako mismo ang papatay sa kanila. Ang mga sundalong tumakas sa planeta at spaceship ay tatamaan ng sinag ng kapangyarihan na inilunsad ni King Cold na papatay sa kanilang lahat. Kung gaano kahirap, bagamat dapat ay ginawa mo rin ang katulad nila, at least sila ay matalino at sinubukang tumakas. Sa sandaling iyon, dadagdagan ni King Cold ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At maaabot ang kanyang napakalakas na pagbabagong anyo na magpapayanig sa buong planetang Vegeta. Nararamdaman ng lahat ng Saiyan ang pagyanig na ito na nag-iiwan sa kanila ng labis na pagkagulat na ginagawang mapansin ng lahat ang nangyayari. Kaya lahat ng Saiyan ay lalapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Makikita nila ang ama ni Frieza, ang Haring Cold sa harap ng isang bata na naiwan silang tulala, na pagtanto na ipinapakita niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa isang bata. Ito ay tila walang katotohanan at hindi nila maintindihan kung bakit. Marahil ay kayang harapin ng batang iyon si Frieza, kung hindi ako nagkakamali, siya ang pumatay kay Frieza, ngunit paano siya nakakuha ng napakaraming kapangyarihan? Hindi ko alam na kakaiba ito lalo na nang malaman kong anak ito ng isang tulad ni Bardock, ang pagkakataon na magkaroon ng napakalakas na kapangyarihan ang kanyang anak ay halos imposible, kahit na ang anak ni Haring Vegeta ay hindi inaasahan ito. Bueno bata, hindi ako magpapatalo sa katulad mo, ang ingay mo, nakakainis. Sa sandaling iyon, itataas din ni Goku ang kanyang kapangyarihan na nagiging Super Saiyan. Ang alamat na ito ay totoo, kung gayon, ito ay talagang hindi basta-bastang Saiyan, sinabi sa akin ni Frieza kung ano ang kaya ng isang mandirigmang tulad niyan. Sa sandaling iyon, gagawa siya ng isang malaking bola ng kapangyarihan at ihahagis niya ito kay Goku. Ngunit ipapalihis niya ito sa ibang lugar na ginagawa itong epekto sa isang lugar sa kalawakan laban sa ilang mga stellar na bato.
Nakakakita ng isang malaking pagsabog sa kalangitan na magpapaliwanag sa buong planeta. Huwag kang maniwala na sa simpleng pag-atake na iyon ay matatalo mo ako, walang katotohanan iyon. Tila nagawa mong ilihis ito ng walang problema, ito ay isang simpleng pag-atake, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng sinuman na maalis ang isang kapangyarihan na tulad nito, ginawa mo ito sa isang hindi nagkakamali na paraan, binabati kita bata. Titingnan lang siya ni Goku ng seryoso sa mga mata. Lilitaw siya sa likod ni King Cold at sa isang sipa ay itatapon niya siya sa lupa na bumangga sa ilang kalapit na tore. Pinagmamasdan ni Haring Vegeta ang laban na ito mula sa malayo at hindi siya nakaimik nang makita ang dakilang kapangyarihan ng batang iyon, natarante siya nang makita kung paano nabawasan ang pansin ni King Cold. Nang makita ito, isang malaking ngiti ang mapapansin sa mukha ni Haring Vegeta, tila isang malinaw na panaginip para sa kanya, gusto niyang laging makita ang mga malupit na iyon na gaya ni Cold, na pinapahiya ng isang tao at higit pa kung ito ay isang tao sa kanyang sariling lahi. Naobserbahan din ito ni Vegeta at iisipin, kaya ito ang kadakilaan ng isang Super Saiyan. Samantala, sa planeta ni Zeno-sama. Dakilang Zeno-sama, nangyayari ang mga bagay tulad ng iyong pinlano, binago ng Saiyan na si Goku ang buong tadhana ng universe, tila sinasamantala niya ang pagkakataong ibinigay mo sa kanya ng napakahusay. Kung gayon ay tama akong ipinanganak siyang muli kasama ang lahat ng kanyang mga alaala at kapangyarihan, na ang Genkai Dama ay ang perpektong dahilan para gawin ito, hindi ko maaaring ipagsapalaran na hindi siya manalo sa paligsahan ng kapangyarihan. Hindi mo ba naisip na dapat nating bigyan ng paliwanag ang Saiyan kung bakit mo ginawa ang desisyon sa kanya? Hindi na kailangan Daishinkan, baka sa hinaharap ay magbago ang isip niya, ngunit sa ngayon. Hindi tayo magsasabi ng kahit ano, nakakatuwang pagmasdan kung paano siya umuunlad, ngayong mayroon na siyang iba sa lahat ng mga kakayahan na ito bilang isang bata, mag-e-enjoy akong panoorin ito. Ngunit hindi ba siya makakapunta sa lugar na ito, alam niya kung nasaan tayo. Sa katunayan, mali ka Daishinkan, ginawa ko sa kanya na kalimutan ang lahat ng alaalang iyon na nagpapahiwatig ng aking pag-iral, kahit na naaalala niya ang paligsahan ng kapangyarihan, ngunit hindi lampas sa kontekstong nagpapatunay na bahagi ako noon. Naiintindihan ko dakilang Zeno-sama, kung gayon magiging tagamasid lamang tayo, hihintayin natin siyang lumaki. Samantala sa planetang Vegeta. Nakikipaglaban si King Cold laban kay Goku at susubukan niyang salakayin ang Saiyan ng hindi handa. Ngunit si Goku sa kanyang buntot ay pipigilan si King Cold na sumuntok, at sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay itatapon siya ng libu-libong kilometro ang layo. Ngunit gagamit siya ng teleportation upang tapusin siya ng isa pang suntok na nagpabagsak sa kanya sa lupa, ngunit bago tumama sa lupa. Aatakihin ni Goku ang likod ni King Cold gamit ang kanyang tuhod dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Leche, masyado siyang malakas, sobrang talino niya pagdating sa pakikipaglaban, hindi ito maaaring mangyari. Inaasahan niya ang bawat diskarte ko, anong meron sa batang ito, sa tingin ko, sayang siguro ang pagpatay sa kanya. Inaalok ni King Cold si Goku na maging bahagi ng mga piling tao ng mga sundalo, na maging kanyang kanang kamay at ang lahat ng kayamanan ng universe ay nasa kanyang pangangalaga. Ngunit tahasang tatanggi si Goku na gawin ito, sa tingin mo ay masusuhulan mo ako niyan, huwag kang maging walang muwang, hindi ko kailangan ng anuman yan, sagutin mo lang. Gusto mo bang magpatuloy sa buhay, o hindi? Kung gusto mo, pagkatapos ay luluhod ka sa harap ng lahat ng mga Saiyan at hihingi ng tawad. Hinding-hindi mangyayari iyon, hindi ko ihihiya ang aking sarili sa ganoong paraan sa harap ng ilang hamak na unggoy. Kung gayon, pinili mo ang kamatayan. Tumahimik ka na lang hangal. Susubukan ulit ni King Cold na salakayin ang Saiyan. Ngunit aatakihin siya ni Goku ng isang bola ng enerhiya na mag-iiwan sa kanya ng matinding sugat sa lupa. Dahilan para magde-transform siya. Si Goku ay bubuo ng isa pang enerhiya upang mapatay siya. Ngunit bago ito mangyari ay pipigilan ni Haring Vegeta si Goku na sasabihin sa kanya. Huwag mo muna siyang patayin, gusto kong marinig ang mga huling salita niya, gusto ko laging nakatayo sa harap niya na ganito, nakaluhod sa harap ko.
Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na lagi kong gustong sabihin, ikaw ay ganap na hangal, sinunod namin ang iyong utos dahil higit ka sa amin sa lakas, hindi ka namin irerespeto, ni hindi namin kilala ang anak mo. Palagi naming iniisip na wala kang kakayahan, sa anumang pagkakataon, natutuwa akong nasasabi ko sa iyo ang mga salitang ito sa harap mo, hindi ko na itatago sa isip ko. Ha ha ha, ang sarap sa pakiramdam. Hangal na King Vegeta, alam mo kung ano, mamamatay kayong lahat kasama ko. Sa sandaling iyon, ipapatong ni King Cold ang kanyang mga kamay sa lupa. Bumubuo ng isang mahusay na kapangyarihan sa loob ng ibabaw ng planeta na ginagawang simula ng planetang ito na sirain ang sarili nito. Hindi pwede, sisirain nito ang buong planeta, lahat ng ginawa ko ay magiging walang kabuluhan, leche, hindi ko maililigtas ang lahat, ano ang dapat kong gawin? Ha ha ha, mamatay kayong lahat. Samantala, sa palasyo ni Zeno Sama. Hindi maaaring mangyari, hindi nangyari ang mga bagay tulad ng inaasahan, kailangan nating makialam, ang isang bagay na tulad nito ay magpapalala sa kwento, ganon din ang mamamatay sa planetang iyon. Huminahon ka dakilang Zeno Sama, huwag mawalan ng pag-asa, hindi mo kailangang makialam, manood ka lang. Samantala, ang planetang Vegeta ay nagsisimula ng mag-crack, ang buong planeta ay sinisira. Sa wakas ang planeta ay ganap na mawawala, na magtatapos sa buhay ni Goku at lahat ng Saiyan, kaya mawawala ang buong planetang Vegeta. Ngunit may kakaibang mangyayari at habang paurong muli ang panahon. Bago ipatong ni King Cold ang kanyang kamay sa planeta upang sirain ito. May naghagis ng kapangyarihan ng Hawkeye kay Cold, pinatay siya. Ngunit anong nangyari, sino ang pumatay sa kanya, wala akong ginawa. Lahat ay tumingala at nakita sina Beerus at Whis, iniwan ang lahat na nagulat. Wala silang kakayahan dahil sa kawalang ingat na iyon ay muntik niyang sirain ang planetang ito. Kung hindi dahil nagbalik tayo sa nakaraan ang planetang ito ay ganap na mawawasak, hindi ko hahayaang mawala ang planetang ito nang hindi ko nakikilala ang Saiyan, na may kapangyarihan ng isang Diyos. Nakikita ko, kaya naman nakaramdam ako ng kaunting pagbabago sa oras, leche, naging pabaya ako pero natutuwa akong nandito ka, Mr. Beerus, sasabihin ni Goku na may malaking ngiti dahil excited na siyang makitang muli si Beerus. Paano mo nalaman ang pangalan ko Saiyan, hindi naman kita kilala? Iyon ay dahil ipinanganak akong muli kasama ang lahat ng aking mga alaala at kapangyarihan, kaya maaari mong sabihin na tayo ay nasa nakaraan, ako ay mula sa hinaharap. At ang isa mo pang kasama ay si Mr. Whis, nga pala, ikinagagalak din kitang makita muli Mr. Whis. Ito ay mag-iiwan kay Whis na medyo nalilito dahil hindi rin naman siya nito kilala, pero sasagutin lang niya ito ng magiliw, ikinagagalak din kitang makilala Saiyan. Sa sandaling iyon ay mapapansin ni Haring Vegeta ang presensya ni Beerus at luluhod sa harap niya, at sa nanginginig na boses ay sasabihin. Oh Lord Beerus, isang kasiyahan na narito ka, kung ano ang nagdala sa iyo upang bisitahin ang planetang ito. At sabay iisipin niya, leche, ngayon bakit dumating ang Lord of Destruction Beerus? Siya ay dumating upang labanan ang Saiyan na may kapangyarihan ng isang Diyos, at dumating din upang sirain ang planetang ito dahil hindi natupad ni Frieza ang utos na ibinigay ko sa kanya. Teka, ano bang sinasabi mo? Sinasabi mo bang ikaw ang nag-utos kay Frieza na lipulin ang planetang ito? Medyo nalilito na sabi ni Goku. Habang nakikinig dito si Bardock ay iisipin niya, leche, at mayroong higit pa sa lahi ni Cold na malupit. Isang taong nakahihigit kay Frieza, nakakagulat, ang hangal na iyon ay nagbigay ng utos na lipulin ang mga Saiyan, hindi ko alam kung ano ang iisipin ko, tulala silang lahat. Iwanan ang iyong mga katanungan para sa ibang pagkakataon, tulad ng sinabi ko sa iyo na pumunta ako dito upang harapin ang Saiyan na may kapangyarihan ng isang Diyos. Ako ito, Mr. Beerus, sa hinaharap ay hinanap mo rin ako para sa parehong dahilan, ngunit narito ako ngayon, mayroon akong mga dahilan upang tapusin ka, Mr. Beerus, inutusan mong sirain ang planeta ko, hindi kita mapapatawad, nararapat kang mamatay. Si Goku sa sandaling iyon ay magbabago sa estado ng isang Diyos, ang kanyang buhok ay magiging isang mapula-pula na kulay. Kahanga-hanga, at mayroon siyang higit na kapangyarihan kaysa sa Super Saiyan, paano niya naabot ang banal na kapangyarihan, kung gayon Saiyan, pagkatapos, nakita ko na ikaw ang hinahanap ko, ito ay magiging kapanapanabik.
Lord Biros, tila maraming sayan ang nanunood nito, hindi ba ito nakakaabala sa iyo? Dapat kong sabihin na medyo hindi komportable at medyo nakakainis, kailangan kong alisin ang mga ito upang palakihin ang combat zone. Susubukan ni Biros na maghagis ng bola ng kapangyarihan sa lahat ng mga sayan na nanunood. Pero bago ito, hahawakan ni Goku ang kanyang kamay at sasabihin niya sa kanila, huwag kayong aatake ng sinuman mula sa aking planeta, tila kailangan kitang patayin Mr. Biros.